Alam niyo po ba, bata pa ako nung nakasama ko si Tito Roman at Tito Romano. Mabait silang dalawa at magkamukhang magkamuka. Kaya lang nung umuwi si Tito Romano, nabangga ang sinasakyan niyang kotse. Yun ang nais sana ipaliwanag ni Lola Nisa sa inyo, ngunit di kayo nakinig. Sana, paimbestigahan niyo para kahit ang nakaraan na lang mabigyan ng linaw. Sabi ko, La, pag umalis na po ako, alagaan niyo po si Rafael. Tulungan niyo po siyang makalimutan ako dahil hindi na po ako muli babalik pa. Hindi na niya makikilala at malalaman ng tungkol sa mga anak namin. Napahikbi siya. Isipin niya pa lang na hindi na niya makikita lalaki naging sentro ng buhay niya, tila sinasakal na siya. Para po sa ikatatahimik ng lahat. Salamat po sa good memories, La. Mabuunin ko po yun. Muli na namang namalisbis sa mga luha niya. Congratulations po, La. Nagtagumpay po kayo na mapaghiwalay kami. Napagtagumpayan niyo pong mailayo kami ng mga anak ko sa apo niyo. Kahit masakit po kakayanin ko. Sabi niya na tumayo na. Hinalikan niya ang noo nito. Naging mabait ito sa kanya. Malamang kung hindi nito nakilala, si Lola ay may kakasal sila ni Rafael. Ilang taon na mula nung umalis ng Pilipinas ang kanyang lola. Bata pa siya nung umalis ito kaya hindi ito kilala ng mga kaibigan ng kanyang kuya. Paalam po. Magpagaling po kayo, ha. Masaya po ako na kahit paano mapasaya ko kayo. Mahal na mahal ko po apo niyo na kahit masakit ang umalis ay gagawin ko. Sabi niya na binuksan na ang pinto. Sakto naman ang balik ng mommy ni Rafael. Oh, Ella, aalis ka na? Tanong nito. Opo, tita. Hindi ko po pala kayang makita siya. Baka mas maging komplikado lang po ang lahat. Sabi niya. Ella, sana naman ipag-isipan mo muna. Hinawakan siya dito sa braso. Una po desisyon ko at pamilya ko, tita. Salamat po sa lahat-lahat. Tita, alagaan niyo po si Rafael. Napahikbi siya. Niyakap siya nito. Mahal na mahal ko po siya. Para po ito sa ikatatahimik ng lahat kaya ako aalis. Sabi niya dito. Ella. Saway nito. Hindi niya pwedeng sabihin dito ang tungkol sa kanyang pinagbubuntis. Tiyak niyang hindi ito papayag na umalis siya. Aalis na po ako, tita. Paalam niya na nilagpasan na ito. Anong oras ang flight mo? Tanong nito. 10:30 ng umaga po. Sagot niya bago naglakad ng papalayo. Tila nawala ang bigat na pinapasan niya ngayong nasabi na niya sa lola ni Rafael ang kanyang naisa sa loob. Mahigpit na yakap ang sumalubong sa kanya na makauwi siya. Hindi kasi muna siya umuwi. Matapos umalis ospital, bagkus ay napagpasyahan niyang maglakad-lakad sa isang parke na kanyang nadaanan. Kahit papaano ay nakatulong ang kanyang paglakad-lakad at paglanghap ng hangin upang maging magaan ang bigat ng kanyang nararamdaman. Tinakot mo kaming bata ka? Saan ka ba nanggaling? Ani ng lola niya na halatang nakahinga ng maluwag nang makita siya. Ayos lang ako, La. Nagpahangin lang po ako saglit. Sabi niya sa mga ito. Sa susunod, anak, magsasabi ka kung saan ka pupunta. Papatayin mo kami sa nervyos. Buti sana kung kagaya noon sa Pilipinas pa tayo na hindi ka buntis. Ayos lang kahit gumala ka kasi dalaga ka. Iba na kasi ngayon, anak. Ani ng mommy niya. Paano naman pong naiba? Tanong niya sa mga ito. Nagtinginan pa sila bago tila nag-aalinlangan na sumagot. Baka kasi maisipan mo daw tumalon sa London Bridge. Si Jai ang sumagot. Abnormal talaga. Oy, ano ka talaga? Nasa Amerika tayo, wala ditong London Bridge. Ani Dos. Hoy, agno ka din. Meron na, kakalipat lang kanina umaga. Sabat naman ang baliw na isa. Pagtigil nga kayong dalawa. Natutulil ang tenga ko sa inyo. Sawata ng lola niya sa mga ito. Sorry po. Ito kasi, si Contray. Ang pakahilig ko Montra, hindi na mainaano. Hirit pa din ni Jai. Shhh. Halos magkapanabay na saway ng mga ito sa kaibigan na nagsanyas na sa ni-zipper na ang bibig. Sabi ko nga, tatahimik na. Ang serious nyo naman po ko si Lola. Di po ako sanay. Biro nito sa lola niya na ikinatawa ng matanda. Mommy naman,
Kahit naman malaking problema ko, hindi ko pa rin tatangkain. Nakitli ng buhay ko, lalo na ngayon. Nagpahangin lang po talaga ako. Sabi niya sa mga ito. Alam ko naman iyon, anak. Ang inaalala ko lang, syempre wala kang kasama. Tsaka hindi mo naman kabisado ang Amerika. Oo nga, huwag mo nang uulitin yun, Ella. Alam mo naman na marami nang titrip dito sa mga Asian. Ang kanyang Kuya Travis. Opo kuya, kalma na po tayo. Safe na po ako. Nang pumasok siya, nakita niyang natutulog si Rafael sa may couch nila sa sala. Kunot ang noon niyang tumingin sa mga kasama nila sa bahay. Bakit nandito yan? Tanong niya kay Kuya Hans na nagkibit balikat lang, kaya sa kanyang Kuya Jai siya tumingin. Alam niya kasi Diyosmoso at madaldal ito. Dinala ng mga paa niya dito. Kakatulog lang yan. Sagot nito. Sinamaan niya ito ng tingin. Mukha kasing wala siyang mapapalang matinong sagot mula sa mga ito. Lalong-lalo na dito sa lalaking kausap niya. Grabe ka naman tumingin sa akin, Bebe Ella. Siya na lang kasing tanungin mo. Sabi nito na iminusong kaibigan tulog na tulog. Mukhang namayat na nga ito. Nagtungo siya sa kusina upang uminom ng tubig. Naisip niya sinabi ng mommy ni Rafael na maaaring mahirapan si Rafael na mag-move on sa paghihiwalay nila. Oh, ang sarap. Bulas niya na makita ang buttered shrimp na nasa may mesa. Alam na niyang si Rafael na nagluto ng ganong putahe. Alangang ang kuya niya kain lang naman ang talent noon. Masarap talaga yan. With love daw kasi ang pagkakagawa. Biro ni Cairo. Kumuha siya ng pinggan at kunwari wala siyang nakikita. Pero deep inside ay gusto niya itong lapitan at kausapin. Maraming katanungan ang umukil-kil sa kanyang isip. Bakit ito nandoon? Ngayong mas kailangan ito ngayon ng lola nito. Alam na kaya nito ang kalagayan niya? Nagbago na kaya ang isip nito? Mga katanungang tanging ito lang ang makakasagot. Masarap? Tanong ni Jai na tila naglalaway sa sarap ng kain niya. Halos napapabikit kasi siya sa tuwing nalalasahan niya ang maraming bawang, lalo na ang lasa ng sugpo. Oo, masarap. Sagot niya. Anak, hinahinay sa kolesterol. Sabi ng daddy niya, hindi niya namalayan ang paglapit nito. Nagugutom pa po ako, daddy. Reklamo niya. Oh, hayaan mo ng anak mo. 4 silang kakain kaya intindihin mo na. Anang mami niya. Ngumiti siya dito at pinagpatuloy ang pagsubo ng sunod-sunod. Sige, basta huwag kang iinom ng soft drinks. Sabi ng daddy niya. Oo na po, pero baka naman dad pwede kahit isang baso lang. Paglalambing niya dito. Hoy anak, hindi pwede. Bilisan mo na dyan na makapagpahinga ka na. Sabi ng mommy niya. Gusto niya magtanong sa mga magulang niya ngunit ayaw niyang paasahin ng sarili at tila mahina pa ang puso niya para sa isang panibagong problema. Maliit pa naman mi. Katwiran niya dito. Basta bawal. Hala, bilisan na. Sabi nito. Kaya naman na matapos siyang kumain ay umakyat na siya sa kanyang silid. Ni hindi siya lumingon sa gawin ni Rafael. Kahit pa nga kating-kati siyang lumingon sa gawin nito. Naligo muna siya bago nahiga sa kanyang kama. Laman ng kanyang isip ay ang lalaking natutulog sa couch nila, ang ama ng kanyang mga anak. Alam niyang hindi na niya maitatago dito ang kanyang kalagayan at mukhang may kakaibang nangyayari sa bahay nila. Nagising siyang may kayakap, na amoy pa lang ay alam niya na kung sino. Lalo niya isiniksik ang sarili niya dito, lalo at tila hinahanap-hanap niya nitong nakaraang mga araw ang amoy nito. Pag-angat na mukha niya ay agad na sumalubong sa kanya isang mapusok at mapag-angkin na halik nito. Punong-puno ng pananabik ang bawat paghaplos ng mga palad dito sa kanyang kahubdan. Kahubdan? Hubad na siya dahil ramdam na niya ang paglalapat ng kanilang mga katawan. Rafael! Bulalas niya na bigla siya nitong angkinin. Walang babala at walang pag-iingat. Marahas ang ginagawa nito. Bagamat nagustuhan niya ang ginawa nito ay parang pakiramdam niya ay binababoy siya nito dahil hiwalay na sila kung tutuusin. Rafael, wag! Halos sigaw niya, naramdam niya ang tila galit nitong pag-angkin sa kanya. Ngunit hindi ito nagsasalita, basta patuloy lang ang lalaki. Ayoko na! Pakiusap niya dito. Salap kasi na masarapan siya sa kanilang pagsisiping ay masakit ang kanyang pakiramdam. Ngunit tila wala talaga itong naririnig. Patuloy lang ito sa ginagawa sa kanyang katawan. Hanggang sa kalaunan ay nakapag-adjust siya at tila nagustuhan na din niya. Ngunit ramdam niya pa rin ang pananamlay niya habang nakikipagsiping sa lalaki lalo at ramdam niya ang pananakit ng kanyang katawan. Kagaya kanina'y marahas pa rin ang paraan ng pag-angkin nito sa kanya. Malayo sa masuyo at puno ng pagmamahal na pag-angkin nito sa kanya sa mga nakalipas na mga buwan nila bilang magkasintahan.
Akin ka lang. Dinig niyang sabi nito. Nagsiselos ba ito? Naitanong niya sa kanyang sarili ngunit kanino naman gayong wala siyang maalala na may kinausap siyang lalaki na kagaya ng pakikipag-usap niya dito. Maya-maya ay naramdaman niya na lang ang tila walang paggalaw ng lalaking kasiping kaya tumingin siya dito. Halos napamulaga siya na makitang maputla na ang mukha nito at tila wala ng kagalaw-galaw. Natigilan siya at tila nanlamig siya lalo at medyo nangingitim ang mga labi nito. Nang makabawi siya ay kinapa niya ang pulso nito. Wala na itong pulso. Rafael! Wake up, Rafael! Rafael! Sabi niya na niyuyugyug ang katawan nito ngunit walang galaw ang lalaki. Tila lalo itong tumigas. Nasobrahan ba ito? Naitanong niya sa kanyang sarili. Gusto niyang sumigaw upang humingi ng tulong ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Rafael! Huwag mo naman akong biruin ng ganito! Rafael! Gising na! Niyugyug niyang muli ito. Maging ang mata nito ay pilit niyang iminumulat ngunit walang senyales ng buhay mula rito. Rafael! Gising naman ako! Natatakot na ako! Atungal niya ngunit wala na talaga itong galaw. Help, Mommy! Daddy, help! Sigaw niya ngunit bakit ganoon? Tila hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Paulit-ulit ang sigaw niya ngunit tila wala silang ibang kasama. Pawis na siya habang tila nawawala na siya ng lakas habang nakatingin sa halos walang buhay na nitong katawan. Bakit hindi pa din siya nagigising? Julian! Dinig niya ang nag-aalalang tinig ng mommy niya. Baby, wake up please! Dinig niyang boses ni Rafael na niyuyugyug siya. She's crying, tita. I wish Gob and Johan is here. Dinig niyang sabi ng isang tinig. Kung hindi siya nagkakamali ay si Kuya Dos. Wala pa bang tumatawag ng ambulansya sa inyo? Parang boses ng daddy ni Rafael na halata ang panic sa boses nito. Calm down people. She's just sleeping. I think she's about to wake up. Ani ng lola niya. Emote-emote mo pre. Dinig niyang sabi ni Kuya Yael kaya naman maagap siyang dumilat. Nabungaran niya ang nag-aalalang mukha ng pamilya niya at ang pamilya ni Rafael, except sa lola nito at dalawang tiyahin na mga impakta. Anong nangyari? Pa kanyang tanong sa mga ito. Kanina ka pa namin ginigising, iha. Umuungol ka nung una hanggang sa umiiyak ka na. Kaya nag-aalala na kami lalo at sinabi nitong si Rafael na inubos mo yung isang bowl ng button shrimp. Paliwanag ng tita niya, which is ang mommy ni Rafael. Sinamaan niya ng tingin ang lalaki at inirapan. Sinugugutom siya eh. Pakialam ba nito kung inubos niya? Baka ikaw tumaas ang kolesterol mo. Diyos ko po, sa susunod huwag kang kakain ng madami bago matulog. Ani ng lola niya. Nanaginip lang po ako. Nahihiya niyang paliwanag sa mga ito. Diyos ko po, kung alam lang ng mga ito ang laman ng kanyang panaginip, nakakahiya. Tumingin ulit siya sa lalaking kampante na nakaupo sa kamang kanyang kinahihigan. Omi, nandito na pong ambulansya. Kumahangos na sabi ni Hero na bunsong kapatid ni Rafael. Papasukin nila muna kamang medic at ipacheck ang blood pressure at blood sugar nito. Sabi ng daddy niya. Umupo ka muna. Ani Rafael, siyang umalalay sa kanya upang makaupo. Ang sarap sungitan nito ngayon lalo at naiinis siya dito. Sigurado ka bang ayos ka lang, iha? Ani ng lola niya na bakas pa rin ang pag-aalala sa kanya. Opo, la, ayos lang po ako. Sabi niya dito. Sigurado ka ba? Hindi ka ba nahihilo? Nasusuka? O kaya na may nangangali ang batok? Tanong ng mommy niya. Ayos lang po ako. Sagot niya sa mga ito. Halatang hindi naniniwala ang mga matatanda. Poker face naman ang lalaking laman ng kanyang panaginip. Lihim siyang nagpasalamat sa Diyos na panaginip lang ang lahat dahil kahit naman naasar siya dito, ayaw naman niyang mamatay ito. Maya-maya pa'y pumasok na ang mga medic. Let me check your BP, ma'am. Magalang na sabi nito. Nakamatala ang mga tao sa paligid nila, maging nang kinuhanan siya ng blood sample. Do you feel any strange things, such as difficulty in breathing? Tanong nito. No, sagot niya. Her vitals normal and she's pregnant. Her heart beats faster than normal. Sabi nito. Napatingin siya kay Rafael na nakatitig lang sa kanya. Alam niya gusto nitong maging tapat siya sa pagsagot. Nag-iwas siya ng tingin dito at sumagot. Yes, mahina niyang sagot. Nang matapos ang pagkuha at pag-check ng kanyang vitals ay umalis na din ang mga ito.
Naiwan silang nababalot ng katahimikan. So, buntis ka? Tapos lalayasan mo na naman ako? Tila galit na sabi ni Rafael. Rafael! Saway ng mommy nito sa lalaki. Oo, dahil ikaw na diba nagsabi na hindi mo ako papakasalan? Inis na singhal niya dito. So, mas lalong dapat na madaliin ang kasal namin ng pasaway na ito. Dad, pinapak-cool down ko lang ang sitwasyon pero malalayasan na naman ako. Napailing-iling na sabi nito. Ayoko. Inis niyang sagot dito. Wanna try me, baby? Guys, pwede niyo ba kami iwanan munang dalawa? Sabi nito sa mga kasama nila. Nang atakihin ang lola ni Rafael ay labis ang kanyang pagsisisi na sanagot-sagot niya ito. Pakiramdam niya kasalanan niya ang nangyari dito. Kaya naman napagpasyahan niyang pansamantala ay iurong muna ang kasal nila ni Ella. Bagamat kinausap na niya ito about sa pansamantalang pag-urong nila ng kasal, ay gusto niya lang na hindi na muna ito mangulit habang may pinagdadaanan pa silang mag-anak. Kaya sinabi niyang hindi niya ito mapapakasalan. Pero God knows how he regret it when he saw the pain in her eyes. Lagi naman niya itong sinusubaybayan sa mga araw-araw na ginagawa nito sa pamamagitan ng kaibigan at kapatid nitong si Lyndon. Alam na din niyang buntis na ito kaya lalo siyang eager na tapusin ang hidwaan sa pagitan ng pamilya nila. Kaya naman kahapon dumating ang tita Hero niya upang paliwanagan ang lola niya na halos sumagulhol habang humihingi ng tawad sa kanya. Napaliwanagan na ito kaya naman kahapon nang pumunta ito sa ospital ay masama ang kutob niya. Yun pala'y nagbabalak itong doon sa Tito Roman nito magstay hanggang sa mga anak ito. Akala yata nito ay papayag siya sa balak nito. Tita, si Ella po. Bukod niya pagdating sa bahay ng mga ito. Yun nga Rafael, hindi pa umuwi. Kanina pa ako nag-aalala. Sabi ng kanyang tita Jen. Pabalik-balik ito at hindi mapakali. Umalis na daw sa ospital sabi ni mommy. Kanina pa daw. Sabi niya dito. Nung oras to, wala pa din siya. Ani ng daddy nito na kagaya ng asawa nito ay tila hindi maipinta ang mukha. Sinubukan niyang tawagan ang dalaga ngunit narinig nila ang pagtunog ng cellphone ni Lyndon. Sige, mag-iingat ka. Umuwi ka na at kanina pa kami nag-aalala sa'yo. Sabi ni Lyndon. Ano, nasa na daw ang kapatid mo? Nag-aalalang tanong ng tito niya dito. Pauwi na daw po siya. Naiiling na sagot nito. Napagpasyahan niyang iluto ang all-time favorite nitong buttered shrimp. Nang dumating ito'y nagtulog-tulugan siya. Mamaya na siya makikipagtuos dito. Mahirap na baka mapahamak ito pag pinatuloy niya ang tantrums dito. Alam niyang malaki ang naging pagkukulang niya pero babawi siya dito, lalo na ngayon na magiging mga magulang na sila. Matutuloy ang kasal nila sa ayaw at sa gusto nito. Mukhang susuot ka sa butas ng karayom, pre. Biro ni Lyndon. Ang hirap na nga niyang intindihin nung hindi pa buntis, lalo na siguro ngayon. Nakangiti niyang reklamo, pero wala naman siyang magagawa kundi tanggapin ito dahil ito ang tanging babae na minahal niya. He loved everything in her, even her imperfections. Ginusto mo yan kaya magdusa ka. Ang tito niya na nakikinig pala. Opo to. Napasubo na eh. Biro niya. Love my princess son. She may be hard-headed pero mahina siya pagdating sa pagharap ng pampusong problema. Ani ng tito niya. Yes, I will po. Sagot niya. Maya-may dumating na din ang mga magulang niya maliban sa dalawa niyang maldita na tita at kanyang lola na nasa ospital pa. Wala nang urungan ito. Baka magkana na yung dalawa pag may humadlang pa. Biro ng mommy niya. Ginising mo na ba ang ate mo? Tanong ni tita kay Lander. Igisingin pa lang po. Sabi nito na umakyat na sa silid ni Ella. Ngunit ilang sandali pa'y nagsisisigaw na ito. Mommy! Si Ate Ella! Natatarantang hiyaw dito. Ano nangyari? Tanong ni Tita Jen. Mabilis niyang tinakbo ang hagdan paakyat sa kinaroroonan ng silid ng kasintahan. Umuungol ito na tila nahihirapan. Pawis na pawis. Wag! Sabi nito habang patuloy sa pagpupumiglas. Ella! Gising, Ella! Naiiyak na sinapo ng kanyang tita ang kamay ng dalaga na hawak niya. Niyugyug niya ang braso nito ngunit tila wala yatang epekto dahil lalong lumalakas ang ungol nito. Lihim niyang sinaway ang sarili nang madinig ang pangalan niya habang umuungol ito. Naramdaman niya kasi ang pagbangon ng alaga niya. Paano kasi umuungol ito kagaya ng pag-ungol nito sa tuwing nagsisiping sila? Oh Rafael, huwag mo akong iwan! Sabi nito bago umiyak habang tulog.
Baby, nandito lang ako. Bulong niya dito. Iniabot niya ang basang labakara at pinunasan niya ang leeg nito at ang mukha. Maya-maya pa'y payapa na ang mukha nito. I already called the ambulance. Ani ng daddy niya. Baka napasobra ng kain ng buttered shrimp. Utis pa naman siya. Sabi niya. Nilantakan kasi nito ang halos isang mangkok na niluto niya. Nang magising ito ay tumututol na nga sa kasal. Kaya nang maiwan silang dalawa ay mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Ano? Hindi ka na magsasalita? Mataray na sabi nito. Kung iba siguro ay matatakot na sa sungit nito pero hindi ang kagaya niya. Anong napanaginipan mo at ganoon na lang ang ungol at iyak mo? Naalala niyang itanong dito. Naalala niyang noong nasa Palawan sila ay nangyari na din dito ang ganoon. Wala kang pake. Masungit na pakli nito. Meron akong pake. Kasi tinatawag mong pangalan ko habang umuungol ka. Sabi niya dito. Ito naman ay nalalaki ang mga mata na tumitig sa kanya. Napalunok ito. Ano pang sinabi ko? Tanong nito sa kanya. Nakaisip siya ng kalokohang makaganti man lang siya sa kasungitan nito. Do me harder, Rafael. Yun ang sinasabi mo. Sagot niya dito na may pang-aasar sa mga labi. Shit, sinabi ko ba yun? Nalalaki ang mga mata na tanong nito. Tumango siya kahit na pigil ang tawang gustong kumawala sa mga labi niya. Narinig din ba nila? Nag-aalalang tanong nito. I don't know. Maybe. Ano ba kasing napapanaginipan mo? Tanong niya dito. Leche ka kasi manyagas ka. Huwag lang sa panaginip ko'y sumisisid kang demonyo ka. Inis nitong bulalas. Doon na siya humalakak. Sabi na nga ba niya eh. May kababalaghan silang ginagawa sa panaginip nito. Just kidding. Tinatawag mo lang ang pangalan ko pero wala namang Jumi. Ungo lang na tila nasasarapan. Sabi niya. Hinapa siya nito. Lalong bumagsik ang mukha nito sa naging pag-amin niya. Langya ka talaga. Inis na tungayaw nito. Sorry na baby. Anyway, magbihis ka na. Nasa baba na sila upang pag-usapan ang kasal natin. Sabi niya dito. Ayoko maikasal. Pagmamatigas dito. Sabihin mo yan kay Lola. Para hanapan ako ng ibang mapapangasawa. Huwag kang iiyak-iyak ha. Banta niya dito. Subukan mo lang mababae, Rafael. Puputulin ko yung leeg mo. Inis na sabi nito. Kaya nga magbihis ka na at mag-uusap tayong muli. Mamaya para sa paliwanag ko. Sabi niya dito. Ano kung umayaw na ulit ang lola mo? Halata ang pag-aalala sa maamot maganda nitong mukha. Ayos na si Lola. Sabi niya sorry daw. Sabi niya. Lakas kasi ng trip ni Lola Belen. Sige na, magbihis ka na. Anito. Sinabihan siyang lumabas dahil magbibihis ito ngunit nang matigas siya. Wala yata siyang balak na lumabas. Kaya lang hindi niya napaghandaan ang kakulitan nito dahil nagubad ito sa harap niya at sinadya pa siyang sanggiin. Kaya lalong nagwala ang kanyang alaga. Gayunpaman ay sabay naman silang lumabas ng silid dito nang walang ginawang kababalaghan. Pwede naman kasi mamayang gabi bumawi, lalo at ilang gabi din siyang namamaluktot sa lamig dahil wala siyang kayakap. Hindi naman ito pumalag, kahit inakbayan niya ito papalabas ng silid, maging nang pababa na sa hagdan ay walang violent reaction mula rito. Naging maayos naman ang kanilang naging pag-uusap tungkol sa kanilang nalalapit na kasal. Ngunit ayaw niyang magpakakampante. Baka may panibagong pagsubok na naman na dumating bago o sa araw mismo ng kanilang kasal. May idadagdag ka ba, baby? Tanong ni Rafael. Napatingin sa kanya ang kanilang mga kasama sa silid. Wala, hindi naman yan matutuloy. Sabi niya dito sa mahinang tinig. Bakit? Lalayasan mo na naman ako? Not this time, baby. Sabi ni Rafael. So ano, ayos na ba sa'yo? Ani ng mommy ni Rafael. Hindi naman niya naintindihan ang napag-usapan dahil antok na antok pa din siya. Opo, sagot niya na lang. Good then. Finally, sa simbahan na talaga ang tuloy ng dalawa na ito. Anyway, kailan ang balik niyo sa Pilipinas? Tanong nito sa mga magulang niya. Si Ella, mauuna muna sa Pilipinas. Then si Rafael na bahala muna sa kanya while we are here. Hindi kasi po pwedeng iwanan ng mga bata at si Lindan dito. Sabi ng mommy niya. Pwede naman po ako sumabay sa inyo. Sabi ni Ella. Naramdaman niya ang paggagap ng lalaki sa kanyang palad. Huwag kang makulit, Ella. Kailangan na dalawa kayo mag-asikaso ng kasal ninyo. Sabi ng mommy niya. Kaya niyo na po yan. Sabi niya na inirapan ang lalaking katabi niya. Kulit?
Ako na po bahala dito, Mommy. Sabi ni Rafael sa mommy niya. Mommy, nanay mo? Di pa naman tayo kasal. Mataray niyang pambabara dito. Kakasal na naman na tayo. Sabi nito. Alam niyang hindi siya mananalo sa pakikipagtalo dito. Kaya naman ay nanahimik na lang siya hanggang sa magsiuwian ng mga ito. Hinihintay niyang umalis din ang lalaki pero nakipag-inuman lang ito sa kuya niya. Hindi pa ba uuwi yan? Gabi na oh. Sabi niya sa kanyang mommy. Dito na yan titira kaya hindi na yan uuwi. Sabi ng mommy niya na nanunuksong tumingin sa kanya. Sus, galit-galitan ng ale pero hanap-hanap naman pag wala. Pahinga ka na anak, aakyat din yan mamaya. Sabi ng daddy niya. Kahit wag na siyang umakyat. Erap niya bago tumalikod na upang umakyat sa kanyang silida. Rafael, akyat ka na daw sabi ni Bundes. Tawag ng daddy niya. Daddy! Kontra niya. Wala ba? Yun ang rinig ko kanina eh. Biro ng daddy niya. Huwag na magpakipot, hindi bagay. Nakatriplets na nga kayo eh. Ani ng mommy niya. May kasalanan niya sa akin eh. Inis niyang bulong. Hala, iakyat mo na yan Rafael. Sabi ng mommy niya. Nasa likod niya na pala ang lalaki. Hindi na lang siya umimik. Sungit-sungit naman yan pre. Ani ng kuya niya na nakangisi. Pinandilatan niya ito at nilagpasan. Kaya nga eh. Pero alam ko na kung paano niyang paamuin. Soundproof ba ang room niya? Tanong ng lalaki sa kanyang kapatid na isang mapang-asar din. Mukhang outside di kalambu ka, pre. Oo, soundproof. Maliban sa silid ng mga bata. Sagot naman ng kapatid niya. Biglang namula ang mukha niya nang maintindihan ng tungo ng usapan ng mga ito. Uuna na kami, pre. Sabi nito, pilit niyang iniiwas ang kanyang katawan dito. Ngunit lalo naman siya nitong niyakap. Sus, wag na kasing umangal. Tara na, may pag-uusapan tayo. Sabi nito. Nagtatampo man siya dito ay sumunod na lang siya para wala nang ingay. Sumbatan mo na ako, baby. Sabi nito na maisarado ang pinto ng kanyang silid. Ewan ko mapagod. Sabi niya dito. Bahala na itong ma-stress sa kanya ngayon. Ikaw ang bahala. Sabi nito na tumalikod at pumasok na sa kanyang bathroom. Palaisipan pa rin sa kanya kung anong ginawa ng mga ito upang mapapayag ang lola nito na matuloy ang kanilang kasal. Although na-explain na daw sa matanda na may kakambal si Romano, tiyak niyang sa taglay na kataray na matanda ay hindi ito basta-bastang maniniwala. Maya-maya ay lumabas ito ng CR. The tub is now ready, baby. Sabi nito. So, ipinaghanda pala siya ng pangligo. Okay. Sagot niya. Hinihintay niyang sumunod ito sa kanya sa loob ngunit nahigalang ito sa kama at muling tumingin sa kawalan. Kaya naman ay hinayaan niya. Bahala itong mabaliw sa kakatitig sa kisame. Naligo siya matapos na magbabad sa bathtub ng ilang minuto. Medyo nalamigan na ang mainit niyang ulo kanina. Nag-blower siya ng kanyang buhok at tiyak tatagal siya sa pagpapatuyo ng kanyang buhok kung hindi siya gagamit ng dryer. Nahiga siya sa tabi ng nakapikit na lalaki nang matapos siya na patuyuin ang kanyang buhok. Ni hindi man lang ito gumalaw, tanda na malalim na ang tulog nito. Pinagmasdan niya ang maamo nitong mukha na walang kagalaw-galaw na. Umayos siya ng higa at tumingin sa may kisame. Kung noon ay halos hindi siya nito pagpahingahin, ngayon na may tila wala na itong panahon pa sa kanya. Baka nandidiri na ito sa kanya dahil unti-unti na siyang namimilog dahil sa kanyang pagbubuntis. Hindi niya mapigilang hindi maawa sa sarili. Malamang ay kinausap ito ng kanyang mga magulang upang piliting ipakasal sila dahil sa kanyang pagbubuntis. Hindi niya napigilan ang luhang na malisbis sa kanyang mga mata. Impit niyang kinagat ang kanyang mga labi upang pigilan ang hikbi. Tumalikod siya dito at tahimik na lumuha. Why are you crying? Nahinto ang kanyang iyak nang marinig ang boses nito. Kunwari tanong niya. Pilit niyang ginawang normal ang kanyang boses upang hindi nito mahalata ang kanyang pag-iyak. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Seryosong tanong nito. Bakit? Bawal na bang umiyak ngayon? So gusto kong umiyak eh. Kung ayaw mong marinig ang iyak ko, sasala ka matulog. Taboy niya dito. Ella, ngayon magiging mag-asawa na tayo. Gusto ko maging open tayo sa isa't isa. Kung may problema ka sa akin o kung ano man, sabihin mo sa akin. Hindi yung dadaanin mo sa lihim na pag-iyak. Seryosong sabi nito. Pag-asawa? Tumawa siya ng paga. Hindi pa nga sigurado kung matutuloy ang kasal eh. Baka malabas niyo lang ang lahat ng ito. Tapos pag-araw na ng kasal saka hindi ka sisipot. O kaya naman saka hahad lang ang pamilya mo.
Nakakatakot ang sumugal sa'yo. Baka suli ako na lang mag-isa ulit. Hindi niya mapigilang isatinig. Nakita niya ang pagpikit nito na tila sumakit ang ulo sa kanyang sinabi. Ella, can't you just trust me? Alam mo, mahal kita sa mula pa nung una kitang makilala. Kaya bakit ako hindi sisipot? Kung ang pamilya ko naman ang inaalala mo, sige, bukas na bukas papakasal tayo dito. Para formality na lang ang kasal sa susunod na buwan. Sabi nito na ikinatawan niya. Para ano? Para pwede mong i-divorce pag nagsawa ka? Inis niyang pakli dito. Tila nauubusan ng pasensya na napakamot ito sa kilay. Ella, hindi ko alam kung anong assurance ang gusto mo pero ikakasal tayo. Hindi na ako papayag na hindi, kaya naman please lang. Tigilan mo na ang kakaiyak-iyak. Kawawa ang mga babies natin dyan. At saka nakakapangit yung pag-iyak-iyak, baby. Sabi nito. Niyakap siya mula sa kanyang likuran. E di iwanan mo kung napapangitan ka sa akin. Inis niyang pakli dito. Pilit na inihiklas ang yakap dito sa kanya. Ngunit mas lalo lang nitong hinigpitan ang yakap sa kanya. How would I leave you, baby? Ngayong nasa iyong kaligayahan ko. Sana naman alisin mo ang lahat ng agam-agam mo. Bukas, uuwi na tayo ng Pilipinas para masimulan na ang preparation ng ating kasal. Sabi nito. Hindi na siya umimik sa sinabi nito. Part of her wanted to trust him pero masisisi ba siya kung magdududa siya sa magiging kalalabasan ng lahat? Masisisi ba siya kung iisipin niyang baka ilang araw bago ang kasal ay umurong na ito at ang pamilya nito? Alam mo, pwede ka sa labas matulog kung ayaw mo akong katabi. Sabi niya dito. Narinig niya ang halakak nito. Parang alam ko ng dahilan ng sumpong mo. Naiiling na sabi nito. Ano? Masungit niyang tanong. Mangangalabit naman ako mamaya eh. Kaya dito ako nakisiksik sa'yo. Nakaidlip lang ako kanina dahil ilang gabi na akong bantay ni Lolo sa ospital. Paliwanag dito na ikinikiskis ang kahandaan sa kanya. Pakialam ko kung mangalabit ka o hindi. Inis niyang singhal dito. Sus, Ella, aminin mo ba sa hindi? Alam natin pareho na hindi tayo pwede magsama sa isang silid na tayong dalawa lang na walang kababalagang mangyayari. I'll show you, baby. Bulong nito. So, can I take you now? Masuyong tanong nito. Bakit ka pa nagpapaalam? Mahina niyang tanong dito na ikinahalakhak nito. Baka kasi magalit ka kung bigla-bigla kita nga angkinin, tapos ayaw mo pala. Sabi nito na tila unti-unti nang gumagawa ng sarili nitong paglalakbay sa kanyang katawan.